dalaygon og maluyon nga amahan. Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, tuguti Ginoo nga niining kagabhion, takos mi nga mutuon sa imong balaang pulong, nga diin mo'y maghatag na mugkusog nga makapadayon gid mi sa unahan. Sa kausa o Dios, sa maayong balita nga angayan ginamo, ipakaylap sa tibuok kalibutan sumala sa imong gisugo. Salamat amahan nga nining kagabhion, niya imong magkatawhan uban sa imong mga alagad, magkayusa kami sa pagsimba o pagpamalandong sa imong pulong, ug tuguti o Dios, nga ang imong pulong dunay luna sa among kasing-kasing, busa kung doon na may mga babag, mga kalapasan, mga pagkulang sa matag usa kanamo nga mahimong babag sa pagbubo nimo sa panalangin, pasaylo ami o hugasi mi Lord Jesus sa imong precious blood nga magiula dito sa cross. Ug salamat kay the Holy Spirit nga ikaw mo'y nasayod sa among mga panginahanglan. Salamat kay the Holy Spirit, ikaw mo'y source sa wisdom, ikaw mo'y source sa power, busa nagarely gid mi sa imuhang trabaho karong gabi. Ang imong presensya may among gikinahanglan po na imong alagad sa kay bulungan nga paagi aron masabtan namo ang imong pulong. Nga diin sa hulat mi sa imong pagbalik, nga diin usab mapadayon namo kini nga mao nga kausa sa pagdala sa maayong balita, sa pagpaila nga dunay Dios nga buhi nga among Dios. Tabangi kami og i-bless kami Ginoo. Bisan pa man Lord sa imong mga katawhan nga wala karon dinhi, anaa sa ilang matag panimalay, tagi grasya, pasaylua sila og hatagi sila kadasig sa pag-abli sa ilahang mga cellphone o uban pa nga mga gadgets aron madunggan sad nila ang mensahe karon. Og sa among pagpadayon, ang niya karon i-bless ang matag usa, gamita pa din imong alagad sa ngalan ng Kristo Jesus nga among maluluwas, among ipangayo giampo. Amen. Makalingkad. Kini nga maong passage nga atong gibasa karon, usa kini ka kanabang pag-warning, no? Usa ka warning para sa labi na natong mga Kristohanon kay dunay nakita sa Ginoo nga dili mahimong epektibo ang matag Kristohanon ingon man ang pastor kon ma-overcharge ang atong kasing-kasing. Nganong ingon man diri sa pulong sa Ginoo, ma-overcharge ang kasing-kasing. Unsa gid ay ning kasing-kasing? Ang kasing-kasing kun imong tanawon, ang pinaka-importante nga kun doon na may importante nga parte sa tao, kasing-kasing. Kanunay gi-remind sa Ginoo sa iyahang pulong nga mao gid ang kasing-kasing, kay ang kasing-kasing mao'y mag-motivate kung unsay angayan nga buhaton o dili angayan nga buhaton. Siya mao'y muhatag og matinud-anon nga resulta unsa ang mahitabo sa unahan. Og mao kini nga sa kadaghanan sa nga nahitabo sa iglesia, Kristohanon man og pastor, nga wala nakabantay, mao na nga daghang mga pastors nga di kapadayon, daghang mga pastors nga nangaluya. So, otro pong Kristohanon nga mga luya tungod kay na-overcharge. Kay kung ma-overcharge gali kitang mga naisakyanan, kung ma-overcharge bitaw ng battery, di ba balda? O labi na kung mapuno na ay malfunction. So, dinhi sa pulong sa Ginoo, ako ning gitaytulan gyud the overcharged heart, kay nakita nako sa mga pipila ka mga higayon sa akong kinabuhi, labi na nagmisyon ka, naagi ay mga panahon nga ma-overcharge ang atong kasing-kasing. Base nato karong gabi naanay na nga overcharge ang atong kasing-kasing, labi na magsikitag tan-aw sa atong palibot karon, labi na kung magsikitag paminaw sa ato ang panghitabo sa atong nasod, na-overcharge na atong kasing-kasing. Unsay mga posible, dunay duha unsa may hinungdan nga ma-overcharge ang kasing-kasing. Number 1, surfeiting o mapatuyangon. Gisulti na diri sa pulong sa Ginoo in verse 34, niingon siya diha, beware, take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting. Unsa man ang surfeiting? Ang surfeiting means kaning pagka mapatuyangon. Mao kanay problema karon sa church. Mao nay problema bisag asa. Mga young people, mapatuyangon kayo.
Pataka lang kaibog. Pataka lang og sana ka ng pagbati ng bisag grade 6 pa. Mao ginay problema ron. Bisag asa. Kada pastor atong anniversary, awag ning mission conference sa Maranding. Pastor, kumusta? Pastor, sa may problema nimo sa church. Ang problema sa church na ginapirme sa matay yang people gahiam nga yang people ron oy tungod sa social media. May mga bot inko abi na kog kamera. Bago-bago pa mitawon mi naulian. So, makita nato nga sa church karon grabe ang pagka mapatuyangon ning mayang people. Supakan sa ginikanan. Pagikan eskwelahan. Pero pag-abot dito kamanggahan. Bitches bisag asa. Muna hinungdan po atong mga murag medyo akong mensahe atong miaging Wednesday nga murag bugat ang kasing-kasing kay gibati gyud ako ano man ni pagkaway buot. Pero salamat nga naipulong sa Ginoo. Amen. Kaning ang hinungdan nga ma-overcharge kaning di mapatiyo nga dili ka control sa gulingon ba. Nahang mga dili lang gani kay yang people. Ambot lang napabay mga kuan dinhi kana bang mga mostly kasagara sa church babae no? No, wala gyud di salamat na lang nga naay mga men. Dito sa ako pilar gyud dito sa Dalama ang mga men. Dili kalahutay ang mga men. Kay ngano man, mapatuyangon. Gusto pang mamulang, gusto pang mo manigarilyo, gusto pang nga mo inom, gusto pang mubaraha. Kanabi lang, mapatuyangon silang kaugalingon ba? Salamat na lang mga babae. Salamat sa mga babae. Mo nang daghan sa church, babae. Sa mga mga babae, daghan. Mga laki, basta mo hisgot na gali kag sala. Agoy, ni Domingo, mga wa. Dili ka-control sa kaugalingon. Mga tag-as, high-minded. Boasters. Magpatuyang silang garbo ang hinungdan nga ngano nga ma-overcharge. Dili gustong magpaubos. Di magpaalkansi. Inani man ko, magbote mo, maogyog ko. Dili na lang mosunod sa pulong sa Ginoo. Amen? Abot na ba na din eh. So mo na yung mga hinungdan. And number 2, noon, medyo sa ato, wala na eh. Drunkenness. O something drunkenness. Napa ba yung mga manginom din yung mga Kristohanon? Napa ba yung mandim-dim din, mandumdum? Drunkenness. Hubog-hubog. Pero kita nasayod nga ang hubog-hubog. Gisulti galing na dito sa Ephesians chapter 5 verse 18 nga kung imong tanaw sa Ephesians chapter 5 naa diha ang pagpapuno sa balaang espiritu, dili ang paghubog-hubog. Why? Nadihin ako sabtang, ngano nga ang Kristohanon, kung dahil problema, dili ka pa dayon sa church, kaya mo inom pa. Sa unbeliever, gitumbok ani, drunkenness, kana bang gustong mo ikyas sa problema mo nang mo inom, aron mawala ang problema. Pero, nagdugang ang problema. Mabito ang gingon sa Bible, pagpapuno sa balaang espiritu, kay ang balaang espiritu, mo'y nasayod sa unahon, mo'y maghahatag na to wisdom, mo'y maghahatag na to og guidance asa tapadong, unsay mga angayan nga buhaton. So hinaot nga wala na diri sa ato karon. Dili ta modugay sa ikatulo. Unsa may hinungdan sa mga mo-overcharge ang kasing-kasing? Cares of this life. Muna usahay, kasagara karon, bisag hangtod karon, gikan pa ang problema sa unang panahon. Naabot ko 1997 diri, maura gihapon ang mga problema sa kaiglesiyahan. Kana yung ma-overcharge ang mga kasing-kasing sa gitawag cares of this life. Kanang pagkanabang mga pagsigi og kabalaka sa kinabuhi. Hinaot unta nga kaning atong panghitabo karon sa atong palibot.
Wala ta na balaka, amen? Medyo na action lang ta og kaalarma, but dili nato kabalakaan kining kinabuhi kay ngano man ay og manguli ta tanan sa langit, amen? Kung kaguol man nato og maayon ani ang kalibutan nga manguli man ta, ang maguol ana kanang walay klarong paulian. Kaya sa ingon ana, magsilang ta kagul, kapoy na kailihok. Kay kanang magsigig kabalaka nining kinabuhi Kanang panghuna-huna ning kinabuhi sa Matthew chapter 25 verse 33 tanawa. Matthew 25 dili ta mo mudugay kay realidad gini. Unbeliever man og believer, Christian man ordinary og pastor man, maigo kita ni. Therefore I say unto you, take heed no thoughts for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body more than raiment? So kung atong tanahon, nganong gisulti man ni Jesus Christ ani, kay realidad gidi ay, nga sa diha nga moabot ang atong panginahanglan, magsigi na taog kadisturbo. Mumahal ng gasolina. Di ko kalimot, pastor sa una, dili man ni karon man nahigat tabo. Nahitabo naman ni atong miagi gubat ni saka pong gasolina. Nga daig mo saka ang gasolina, manag-hike na ita. Kapoy naman i-hike, pastor. Oy, kana bitong mag-hike ta bisan og kanang crossing lang padulong ilang Sister Merlin. Kapoy na i-hike no. Malabyan magugag sakyanan, di lami magid ipara. Diha lang, nga pilay-plite, 15. O 15 biya nang kuan diha. Huna-huna kay kung ngano maning mag-hike malagi gikan diri padulong og tulay, mobalik pa kay mag-exercise. Ngano man gi-hike ni? Pero di nato kalikayan nga ma-aksyon tag ka problema oy. Ma-aksyon og kanibitang panghuna-huna, ma-overcharge ang atong kasing-kasing, kanibitang magsige ta og huna-huna. Unsa na lang kung magkadayon ang mahal nga krudo. Basta balot ni saka na sad. Kay pagplete, mahal ang gasolina. Wala ni saka. Maunang kung magsigi kag hunahuna ni ana, ma-overcharge imong kasing-kasing, kapoy kayo ipadayon. Kanya, kapoy ka ipadayon oy. Usahay, makaingon ta ba nga kaning kamong mga wala pa'y college, murag di pagyug kayo, kanang nagsugod nag-high school, murag hinahinay na. Pero na nagani mo'y college, di mo klikayan. Bisag magsige pa kag memorize og bersikulo. Muna giingon ni Pastor Sudi sa iyahang mama. Pagwalin ni di ko kalimot Pastor Chris sa una. Ingnan nang siling, di ko kalimot tinang siling mo, iwali ra man po ni Pastor Chris, suon-suon ra man po ning amo nadunggan. Ingnan kuno niya nga nang ay kagool. Tanawa gali ang mga langgam gipakaon sa Ginoo. Di ba mo na susumpay ang bersikulo? Ang mga lili o mga sagbot o mga bulak, wala na sila nagkalinyas ni nagtahi. Pero gibistihan kanindot sa Ginoo. Ang mga langgam wala nangani, wala nagtigom sa ilahang kamalig pero gipakaon sa Ginoo. Di ba mas labaw paman mo sa sagbot o sa langgam? O sa tubag ni nang siling? Maayo man ang sagbot, pastor, o kanang langgam kay wa manay college. Pastor, di kay mag-istorya misal, maayo magkakaisa na lang ng imuha. Kaning ako, gagmatoy pa. Di na mo nagkalikayan, oy. Pero salamat sa pulong sa Ginoo, take heed, pagbantay. Nga dili ma-overcharge ang atong kasing-kasing, nga magsighuna-huna ana.
Normal nang muhuna-huna ta, normal ta. Pero pagbantay nga sa diha nga mo abot na gali ng panahona, ayaw pagkontrol sa pagtagad sa imong kinabuhi. Kinahanglang ikaw mo imo kontrol ni anang pagtagad sa kinabuhi. Amen? Ayaw pagkontrol. Munang ingon na Ginoo. Kani kamay pa man si kaya na. Di pa man kay na ron mabati ba? Pero mo college na gali na, high school. Pag high school, brinta na. Mo college na gali na. Dahil mo graduating na gali na, diha gyud. Makaingon kita, kini. Malimot tas bersikulo ay. Mo nang tighid. Ingon si Jesus Christ pagbantay. Nga ma-overcharge imong kasing-kasing sa pagtagad ni ining kinabuhi. Panghuna-huna nining kinabuhi labi na sa atong pinahanglan. Then kaning hinoon medyo nakakontrol naman ta ni. Pero mostly kasagara pod na apoy mga unbeliever nga kabalo mo control pero kasagara gyud nga labi na sa panghitabo nato sa Pilipinas kaning the love of money. Kanang paghigugma bitaw sa kwarta. Ma-overcharge ang kasing-kasing dili na noon kapangsyon sa sakto ba. Munang ako kani sikog tan-aw mong sa mga kuan sa mga flood control ba. Ana ko matay no. Kuan gyud ang tao, hangol. Kung dili gid siya kasabot sa kabubuton sa Ginoo nga dili angayan higugmaon ang kwarta. Bisan pag maghigda nagkwarta, di gihapon na matagbaw, magsige ra gihapon nagpangitag kwarta. Pero salamat sa Kristohanon nga makasabot nga dili nato higugmaon ang kwarta, pero atong ipagamit sa Ginoo ng kwarta. Para sa Ginoo ang kwarta, dili nato nga gamiton nga mawala na lang ang purpose nga dayan-dayan naman ang kwarta ning kalibutan nga napuslan sa ngalan sa Ginoo. Usahay malimot na lang ang Kristohanon. Basta kwarta na isgutan, dili na matunga simbahan. Dito sa bukid noon, lisod magid po noon ang bukid, pero ug makasabot lang gyud ang Kristohanon nga seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Lagi katong Sunday, pastor, gitiwas gyud na akong buntonon. Buntonon lubi. Mamunot rabi ng mga tao to, mamunot, manlampas, manguhit. Iko, pwede man to inig ka Lunes na or inig humang pagkahapon. Pero lahi gyud. Lisod gyud kaayo. Lisuon ang mga panghunahuna. Anugon pastor, oy. Nya pagresulta. Ipatad na daig swertres. Kanagi ko, how long Lord nga mo tubo ang mga Kristohanon? Kay kung dili gali katubo ang Kristohanon, magsigil ang gihapon o kabalaka ning kinabuhi, magsigil ang gihapon higugma o kwarta, mo nang dili gyud gihapon makapadayon. Magsigig uplok-uplok sa Kristohanong kinabuhi. Mura bag schedule ba? Makaingon ko, nag-schedule man siguro ning mga Kristohanon. Karing linyaha mapuno. Kari pong isa mo kuaw. Pag mapuno na po rin pikas, ang pikas na po mo kuaw. Makaingon ko nga saman, maingon bag, kamo say absent ron. Isa sunod Domingo na may mo absent. Magamaw nang daghan na lang mo abot sa mga unahuna. Nga naman, kanang cares of this life. Love of money, then love of this world. Kanang paghigugma sa kalibutan. Unsa man ang naa sa kalibutan? Mga urog sa kalibutan. Mga uso sa kalibutan. Hey, young people, kung unsa may suno, unsa may uso sa kalibutan, di ta sig sunod-sunod anay. Magpabulaw-bulaw og buhok tanan, magpahak diri, labong diri, musina po tang Kristohanon. Magsige po tag sunod-sunod og unsay urog sa kalibutan. Kung magpatuhog ang ilong, magpatuhog po ang Kristohanon. Ayaw taon mo, hindi mamubaka. Anong magpatuhog mo ng ilong, di mamubaka?
magpatuhog og daghan kaayo nga bangag di sa dunggan. Hoy, ug unsay uso ug unsay urog sa kalibutan, sundon. Napag pinagkabati gyud kaayo ron nga madunggan ako. Kana gyung kani man pud si Atienza mo sahay god. Magsig salida-salida nga kanang high school pa maguyab-uyab na. Maglagot ko ana. Kumano man tawhana nga magsig-promote ng high school pa magsige nag-uyab-uyab. Munang na ang mga Kristohanon pod. Aw okay ra daay ni oy maguyab-uyab ta kay kuan kanang singay tawag aning saan tawag anang kuan pa kana bang badasig kuno sila si tawagan nila kanang inspiration daw. Buta gid oy. Nya pagresulta lagi di man lagi 90 ang grado. At sa man lagi. Muna yung mga usahay, makain ko ba nga, napoy usahay no yung mga tiguang naman unta nga mga leader no, mag-promote man pod og mga inana pod ay. I-promote ato sa una ba nga kapag sa atong kang Diyos kato bitong pagpangulitaw ni Isaac. Nindo to. Nindo to nato ba nga ang will sa Ginoo mo isundon ba? Sakto ang hulaton ang kabubuton sa Ginoo ug saktong panahon sa Ginoo. Karon kay mahadlok magmabiyaan sa tren. Mailugan pa lang ko aning niya akong crush. Makigsungag na ko daanan ni kay mailugan pa lang ko. Kung kabubuton gyud sa Ginoong maminyo kami niyon ka ay. Pero og dili pasad po kami niyon basig dito na po sa eternity ka. Na kay partner dito. Dito wala na dito ay wala na dito ha. Kanindot. Kasi nakita sa Ginoo ba nga kung maminyo mo, mura niya hinungdan nga babahin ang panahon sa Ginoo nimo ba? Kay labi maminyo ka og mga buringog og utok, nga dili naka papilon og choir. Dili na ka makakuyog og visitation. Ya sa una sa bata noon pa ka kusog kay kamo apil sa mga activity sa church ug maminyo ka dili na noon ka makita. Sometimes i-allow na si Ginoo ana. Tiyo makita unta pud sa uban ba mga young people ba nga nganom daig dili ka maminyo. Nga nakapadayon kag pagpangalagad sa Ginoo, paninglan ba daig kag apo dito sa langit? Paninglan ba daig kag anak? Pugso na lang nato bisan og dili ka bubuton sa Ginoo nga mag-antos na lang hinuon ka. Nakita sa Ginoo nga di siya gusto nga mag-antos ka. Bahala og medyo murag mabalaka ka pero makita nimo sa unahan, okay ra man di ay. Mo na love of this world. Kaya ang kalibutan gyud ambot lang. Sundon mo kalibutan, labi na ron ka ng kalibutan. Unsa nay last karon, unsa nay mga bag-ong sa cellphone ron kanang inyong bag-ong manggawas? Kung sundon na ninyo, makapamuring mo. Kada bitong cellphone ron unsa nay mga bag-o usa na iPhone 17 nya sundon na nimo. Pamakapamuring ka na oy. Labi naghigugmaon nimo na nga ug unsay urog didto nga inig-ana nimo imuha katupang usa pa tong aniha nga inig kahig nimo dugay pagyud kaayo mo kuan niya mulag pagyud kaayo nya maulaw man kaana mo adto mo kahig anas terminal o asa kadapit di tago gini mo. Nya katong uban tagsay kahig pa ana nya picture pa gyud nga perting gwapaha tong mga maot. Nya imuha ibes gwapa kay ka mumaot tinon kag samot. Ni sundon gito nimo tong mga urog nga naa sa kalibutan. So karon kay wala man kay kaabot. Mangigat na lang ka. Kapit patalim na lang ka. Ma-overcharge imong heart ana oy. Mo nang giingon gyud si Christ pagbantay nga ma-overcharge ang imong heart. Ngano man unsay mga rason kun ma-overcharge, unsay resulta kun ma-overcharge ang atong kasing-kasing. Number 1. In Acts chapter 26 verse 18,
it's hard to believe. Kung ma-overcharge ang atong kasing-kasing sa pagkamapatuyangon, di na lang nato patas-o ng hubog-hubog, pero kanang care of this life, gahi na kaita mo tuo sa Ginoo. Example nato si Agripa. In Acts chapter 26 verse 28. Si Agripa kung imong tanawon, gisulwining ni. Gisulwining ni siya ni Paul. Then Agrippa said unto Paul, almost thou persuadest me to be a Christian. Ngano nga, almost man. Ang nahitabo ni Agrippa. Tungod si Agrippa, overcharge sa gitawag og authority. Unsa naman ay ika-istorya sa mga tao kung mag-Christian ko? Unsa naman ay ika-istorya ni ako mga gigisakpan kung mag-Christian ko? Mo nang kasagara nga mas luwas gyud sig pagkatinuod lang. Kasagara gyud nga maluwas gyud katog yung mga taong ultimora. Kita ba mo og mga mayor nga lingkod dire? Pero ting eleksyon, di ba naa rin maglinya? Nga naman, overcharge ang ilahang kasing-kasing, unsa may ka-istorya. Nabitaw ito yung maglingkod yan to sa unang panahon, no? Maestro to siya. Ana-ana dahil siya dito ba? Bago pa ni, church. Ang bongbong dito, katupang gibuak nga kahoy. Nga lingkuranan na to rin sa una. Katupang lingkuranan nga karaan, kaya din mo lingkuranan rin sa una. Ana dahil siya dito. Wa man ko'y kalibel, dre. Hey, church. Wa tay libil-libil. Pariha tatanan sa Ginoo. Bisan pa kung sa irangko nato, bisan kung sa pa'y posisyon nato, at tubangan sa Ginoo, pariha taoy. Mo nang dito, salamat na lang sa grasya sa Ginoo. Na ay ex-konsihal man na siya, ex-konsihal, pero bantayanan. Naami suod kaayo gyud tapad sa balay. Sinaligan man na siya sa dakong billionaire. Piyado sa 1,000 of kayutaan diri sa tubod. Lanaw. Ingko Pastor Jojo sa unsa man na diha? Ingko mauni piyado sa anay sa. Nya kanini adiri apil sa church ingko kani gipagamit niya ni sa church kanini. Dili niya nahilabtan, ipagamit na niya sa church. Mayo, gamita. Pero, nung ka nga mamembro na nimo, di gina mamembro nimo, kay taas na kayo. Ingko, nag-ampo naman po ko nga ang Ginoo muluwas, di man ako'y muluwas. Ang buot na ko'y pasabot mga kaigsunan, nga nung hitabo ni Agripa nga, almost raman siya. Overcharge ang kasing-kasing authority. Sometimes, nganong ang gamay raman kaayo nga makakuyog sa soul winning. Nganong gamay raman kaayo nga makakuyog sa pagpangabig ug kalag. Nganong dili man ang tanan. Na overcharge. Ilahan na. Sa mga batan-o na. Hoy. Ang katungdanan pagdala sa maayong balita, way gipili. Amen? Muna almost. Napay lang example. Si Tomas. 12 years. Kakuyog-kuyog. Nagkas 12 years ba? Almost. Pinakatuwig nagkuyog si Tomas. Ni Jesus Christ. Pero pagkamatay ni Christ, paglansang ni Jesus Christ dito sa cross, samtang gilansang si Jesus Christ dito sa cross, we believe nga sila ang mga disciples nagkaguliyang. Unya sa diha nga na matuod gyud ang ubang mga disciples, nagkatapok. Nagiusa sila. Gipangsiradaan nila ang mga pultahan o dito sila nagtapok. O si Jesus Christ, ikauban nila. O ang usa sa iyahang mga disciples, miadto dito, Tomas, nakita na mo si Jesus Christ. Nga banhaw, unsay komento ni Tomas?
Hakuyog ni Jesus Christ ha. Pila ka tuig. Nakakita sa milagro. Nakakaon sa milagro. Nakasakay sa baruto. Nakaobserbar giun sa pagpahunong sa Ginoo ang balod o ang bagyo. Pero pag kamatay ni Jesus Christ, pag ingon sa iyang mga disciples, nakita mo si Jesus Christ, nakita na ang Ginoo. Too. Ug dili na ako makita ang buslot sa iyang kamot. O ang akong kamot ikatuslok sa iyahang kilid. Di ko mo tao. Ngano nahitabo to? Si Tomas na overcharge ang iyang kasing-kasing sa kahadlok. Christian, di ta dapat mahadlok. Amen? Umayon sila nga, ang Pilipinas kuno, matugpahan, kaguol man. Hindi ko mag-uol yung matugpahan, tagbumba ng Pilipinas, pilar kabuk bumba ng tugpahan ni lanay man ng Pilipinas, gamayan Muli, putag langit ay. Kaguol man, nainan akong mga Kristohanon. Nganong mag-uol man ta? Nga kung mga matay tatanan, kita mapong tanan, mahuli ta. Ang uban, aha ka na panguli. Salamat na lang. May uno. Amen. Pero, napalagi. Hadlok. Napalikwintas. Hadlok. Tomas. Pero, sa diha nga miabot ang panahon, nga si Jesus nagtapok na pod ang ilahang, after 8 days, nagtapok na pod yung mga disciples. Dito na si Tomas. Samtang dito na si Tomas, ninto nga si Jesus Christ. In John chapter, pag-abot, ingon dahil, girumbo na yun si Tomas ni Jesus Christ. Tomas, narahong kamot Ituslok. Na akong kilid ituslok ang imong kamot. Onsay tubag ni Tomas. My Lord and my God. Sometimes ba, hinaot unta nga wala nato ning Kristohanon ba? Nga inigabot na unya dito sa Ginoo, mayon nga, Lord, tinuod man da ito, Lord, no? Imong giingon, no? Naabagoy dili matinuod sa Biblia, amen? Natinuod gani ng mo nang ingon yan. And Thomas answered said unto him, my Lord and my God. Usay mauwaw na ta usahay sa Ginoo ba? Usahay magsigit kabalaka. Usahay magsigit kaguol aning kalibutan na. Nawara ba ka pa sagdi sa Ginoo? Gipasagdan ka sa Ginoo. Tungod na kay naa sa atong kasing-kasing na overcharge na niining kalibutan na maunang gahi na kaita mo too. Inana man ng pastor, muwalay man gina. Minaw lang gud ta. Hoy, dili ay. Ang iwali sa pastor, gisugo ra na sa Ginoo nga ipawali na. Ikaw mo gikumbinsi o kita mo gikumbinsi nga patuhuon ta nga walay imposible sa Ginoo. Amen. Usahay niya, sige, wali pastor. Now yung people, bunala naman sa Ginoo, natunok. Pagyapon mo balik. Ikaw na. Anong disturboon man ako akong kasing-kasing nimo nga naa may daghang nagtarong dito na ako mututok. Blame na nimo sa Ginoo. Ang akong responsibilidad, sultihan ka og di pug ka mo to, imo na. Amen. Alangan magbunalan ta ka. Ingnan patong kay subagon niya kada. Subagon ka ako. Kasi gatag tambal. News na ayon na wala mo simba. Yabag. Yan na. Ma-overcharge atong kasing-kasing nimo di natakapadayon aning ni ang priso aning bersikulo ha oy. No? Unsay resulta nga ma-overcharge atong kasing-kasing? It's hard to believe. Mo nang Agripa, si Tomas, and number 2, it's hard to go. Lisod na kaayo. About sa mga pastors, workers, o tanan nga mga Kristohanon, kapoy na kay sulwining. Kapoy na kaayo ng pag-ingon bitaw sa Book of Acts chapter 1 verse 8. Tara sa Book of Acts. Di ba giingon ng Ginoo? But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me
both in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Kani di na kaayo ni bugat na to sa atong kinabuhi i-apply ning niya ba? Kung ma-overcharge atong kasing-kasing, kanang atong pagkamapatuyangon, di nato nang hubog-hubog, kaya wa naman kaya tayo mga hubog-hubog dire, pero napay naghubog, kanang hubog-hubog, kanang inom, kanang selfish ba nga, kwan? O kanang pagtagad aning kalibutana. Agoy, kanang naa, mahimo gyud nang wala nay pulos sa imuhang kinabuhi ng bersikulo ha. Dili naman ka mahimong witness sa Ginoo. Usa man ang witness? Tig pamatuod sa Ginoo ngadto sa uban. Judea, Samaria, ngadto sa kinatumyan sa kalibutan. Unsa man ang Judea sa imuha? Unsa man ang Jerusalem, unsa man ang Samaria? Kung imong tan-awon sa mapa, nagapalibot na diha sa ilahang nasod sa Israel. Mga lungsod. Unsa may Judea nimo? Unsa may Judea sa imong Kristohanong kinabuhi? Kinsa man ang Judea kanang Jerusalem, Judea o Samaria, kung atong i-apply sa spiritual aspect ba, unsa man na sila? Concern sa imong kaliwat. Concern sa imong silingan. Concern sa imong mga classmate. Concern sa tanang tao nga naa sa kalibutan. Amen? Wala na ta din. Charge na atong kasing-kasing cares of this life. Munang selfish na kayo ta. Okay na nato nga kita lang mo makaadtog langit inighuman sa atong kinabuhi ining kalibutan na. Bahala na ng uban, problema na ng uban. Sometimes kami usay ingon na among batian kun di ni pwede magpadaog ta ani. Di ni pwede ani nga magbisi na lang ta ani, malimtan na lang nato ang purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi, nga atong ipamatuod ang Ginoo sa atong kinabuhi, sa atong istorya, katong mga tanang tao nga nanginahanglan sa Ginoo. Amen. Usay maluwi kami. Unang balik ko salamat na lang ako yung mga balik ng Bible study, soul winning, soul winning. Ingko akong goal ko, Lord, ibalik na to akong burden. Sorry lang, Lord, nga usahay ang mga cares of this life. Medyo disturbo sa akong una-una ba? Ay, mawala naman una. Mawala naman nga pagwali anang naang bersikulo o sa Mateo chapter 28, 19 ug 20, pagwali dito sa Cebu, dito sa Dumlog, Talisay, ilang pastor Arnold Tangob. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ikadusi nga bangko dito ko naglingkod. Gipabalhin ko tubangan kay ako'y leader sa kagrupo. Pagwali ni Pastor Rami Tangob kanang naa sa Oroqueta. Pagwali last night, pagwali nalimot nako sa pag-cares of this world, sa kalibutan o sa kinabuhi. Ni gawas ko, ni forward ko, kuyog sa mga young people, ug didto ko Lord, pagkanindot sa bersikulo nga akong gidawat, ang challenge ko Lord, talikdan ko ning propesyon, sundon ko ng imuhang command, nga imo kong himuong witness sa uban, sa akong nadawatan diha nimo Ginoo. Sa kaluwasan nga akong nadawatan, sa sugo nimo Lord, kay gamay ra kayong ni ando. Pero sa diha nga miabot ang panahon nga naa nanoon ko diri, nga gibutang nako sa Ginoo sa pulpito nga magwali, nga na lang ko nga minus naman nagpower. Na minus og power. Sa una magkurog ko ana. Ginoo. Kung dili ng uban, willing ko Ginoo magpagamit nimo. Pag-abot nga naana didto. Tungod sa curse of this life. Tungod sa panginahanglan. Nga kung imong tanawon, niabot ka karon gikan sa una, wa ra ba ka pasagdi sa Ginoo? Malimot na ka ana. Muna yung Ginoo take pagbantay. Dili na exempted ni pastor ha. Apil pastor ni oy.
mo na akong gibantayan ko Lord, salamat aning minsaya ha. Kaya naman minaminos na ginang power niya. Tungod kay na overcharge na ang resulta, it's hard to believe. It's hard to go. Kapoy na kay sulwining. Pagkita gali kag badlungon, mayon ni ka. Mayroon na may impirno ay. Hey, Jesus Christ, gidaginot manggali sa Ginoo ng mga buangon. Di ba na yung mga buang giayo sa Ginoo? Kita mamili ita. Murag di ni maluwas ni naunga oh. Ikaw manuunoy mo kuanon, ikaw naman mo desisyon. Ang gisulti sa Ginoo, sulti. Amen? Adto sultihi. Noon, medyo, si Philip, gibati sa niya itong pagkaluwas ni Paul. Pagkaluwas nito ni Paul, gibati po ito niya kakuyaw eh. Pero kainan siya sa Holy Spirit nga, sultihi. Nawa na luwas. Unang ko, Lord, basig ko nahuna ra namo ni. Ako tinuod, nagsigig struggle akong nahuna ron ni ko, Lord. Basig ko nahuna ra ni ba? Kuminto sa uban ba nga? Dili maluwas ni kay mga kwartahan. Dili maluwas ni. Basig ko nahuna ra namo ni ba? Pero nganon lang ang naamay nangaluwas nga mga dato nga naa diha sa Bible. Naamay silent nga naluwas si Joseph of Arimathea. Usa ka politician, pero silent, pero nagpagamit sa Ginoo. Basi kung nahuna rin namo, no? Pero kung among tanawon, kabalaka, ribigyo na ng kalibutan na mo, na powerless na ang challenge sa Ginoo. Go ye therefore and teach all nations. Nakapoy na kay adto eh. Ingko, nga nung kapuyan man ta mo adto aning kanindot naman aning ni ang dalan, simentado na. Giprovidean ta sa Ginoo og sakyanan. Kung anong mang rason pa man ta ani? Kung mobalik ka, unong dan nga na-overcharge atong kasing-kasing, nganong lasod na kayo pag-adto, kanamang maghunahuna manggugagod. Para ba ko'y bayron nun? Unahon sa nako ni. Para ba ko'y atimanon? Agoy. Mo nang lisod na kayo adto. Lisod na kayo ilakaw. Daghan na kayong mga rason. Atong tanawon sa Matthew chapter 8 verse 21. 21. Matthew chapter 28. It's hard to go. Why? Full of reasons. Daghan mga rason. Matthew chapter 8 verse 21. And another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father. Di ba? Sometimes, yung inaanatan na. Sometimes, daghang kayong mga Kristohanon, nganong dili makapadayon sa pagpangalaga sa Ginoo. Kumusta ang inyong choir? Nganong malagi nga daghan magkaayo nga mga lagad, nganong daghan magkay manganta kon coming ang anniversary. Pero pagkahuman sa anniversary, nganong mga waaman? And another disciple said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father. Nganong makahatag malagitag panahon sa kanang sakripisyo. Kung coming ang atong anniversary, nganong na may daghang manganta? I surrender all. Pero nganong malagi nga pagkahuman sa anniversary, magkalanay man. Kanang curse of this life man, mo hinungdan ana. Kung wala hubog-hubog, kung wala sa pagkapatuyangon, kanang curse of life. Ay, namang gugoy appointment. Ay, namang gugoy. Kung kanus apa kami ani makalabang ni ana nga mao nga senaryo ba? Daghan kay grason. Na-overcharge na ang kasing-kasing sa cares of this life. Wala man na ego sa inom, wala man na ego sa pagkamatuyangon,
Pero dito kanig yung curse of this life. Mao gyud ni. Daghang mga rason. And Matthew chapter 16 verse 9. In Matthew chapter 16 verse 9. Do ye not yet understand, neither remember the 5 loaves of the 5,000 and how many baskets you took up? Ang curse nato anay kalibutana o aning kinabuhia. Sometimes full of reason, easy to forget. Nganong lisod kaayo? Pagpadayon? Nganong daghang kaayong mga pastors nga nangundang? Nganong daghang kaayong mga Kristohanon nga nangaluya? Dali ra kayo malimot, giunsa siya sa Ginoo, amen? Makalimot galita giunsa sa Ginoo. Unsay trabaho sa Ginoo. Pareho sa mga disciples. Porte nila kabalakag yun. Giina na siya. Giina siya sa bersikulo, balik to bersikulo. Giina na siya sa bersikulo, trawa. Matthew chapter 16 verse 9. Ibalik. Do ye not yet understand? Wa gyud mo sabot? Kita daw kuno Kristohanon. Ato daw nang sabton pagayo ba? Kani bitong kabalaka nato kanunay nining kinabuhia. Ibalik ra daw. Gipasmuhan baka sa Ginoo gikan sa imong pagkaluwas hangtod karon? Gipabayaan baka sa Ginoo gikan sa una hangtod karon sa asa nakadapit na butang? Giingnan nako akong gugulingon. Kay mo action mo kung kabalaka, ningon ang Ginoo. Bisan pag naabot ka sa bukid, wala ka pasagdi sa Ginoo. Gipakaon ka. Giatiman ka sa Ginoo. Pero naagyoy mga panahon nga usahay ma-overcharge ako sa kanang magsige ka gunahuna aning kinabuhia. Mo nang naay Biblia, mo nang naay gaingon ang pulong sa Ginoo. Do ye not understand yet neither remember the 5 loaves? Yang mga disciples ingon na sad. Sometimes sa atong Kristohano kinabuhi mo abot sad na. Mo nang bantayan nato nga atong kasing-kasing dili ma-overcharge. Kay lisod na kaayo pagtuo sa Ginoo, lisod na kaayo pag-adto, pagsunod sa sugo sa Ginoo. And number 3, unsay resulta nga kung ma-overcharge atong kasing-kasing? It's hard to believe, it's hard to go, it's hard to get and to obey. Daghan kaay mo nag-ingon sa to. Ngano sa una bit ako mahinumdum ko ba? Ngano ning camp? Makadungog tagwali, challenge sa camp, purtig yung ninduta. No? Young people, kabantay mo. Bisag kita pang mga naka-appeal og mga camp. Ako medyo naalang-alang ko sa camp kay naluwas ko kuan man 24 akong edad. Nangalagad sa Ginoo 27 akong edad. Pagka 28 ang akong edad, nag-apil-apil na kog camp. 26, nag-apil kog camp. Unya kay lahi naman ang imong camp kauban imong mga aning idara. Ani. Na 27 na ka, 26 na ka. Magmanong naman nimo, angkol. Pero para sa ako, aninduta gini, makadungog kagwali sa camp, aninduta gini. Magsikad-sikad ko ka. Di pagali ka human og wali ang pastor, lamig yung kay forward ito, Lord, I surrender all. Maigyo kayo. Pero magkadugay sa Kristohanong kinabuhi, magkadugay. Makadungog og wali. Pag ingog pangalagad, muli-ili pa rin sa pikas. Muli-ili pa tapad og kinsay mo forward. Kinsay mga lagad sa diri sa kuan. Muli-ili pa danito. Maintag mo forward to akong cross kay kaming duha
Tudlo sa mga bata. Natugmukuan siya kay aron ako'y partner dito magtudlog mga bata. Gibase na. O kinsay, hoy, anong sakam? Lami, magyug kay Imal. Lami kay forward. Dito sa mga young people dito, gadala ko yang dito. Kada invitation, pagtanaw mo ko dito, forward mga young people. Amen, salamat Lord. Puro magtarong ni sila. Unsa man noon pag-uli ng kandidata man noon, nagpante naman noon dito noon kandidata. Na unsa naman. Cares of this life. Gustong mo sikat sa kalibutan, pero wala ni sikat sa tubangan sa Ginoo. Munang it's hard to get and to obey. Nga naman, overcharge na ang kasing-kasing. Agoy! Lisod na kaayo. Pagsunod, lisod na kaayo pag, sana, dugay nakakats up ba? Dugay na kayo makakuha, dugay sila pa, dugay kayo maka-G. Pero get biya na, dugaya po ni mo naka-G, uy. Basta dugay gali ka-G, dugay ginakaubi. Nga naman, na ay something nga nakapuno sa iyang kasing-kasing na overcharge na, basig cares of this life. Nga mo na nga ang pulong sa Ginoo, mura na lang og malagad kanang mga bata-bata. Ngay nag-message nako, kabalyero. Munsing ba, munsing. Message mi ganina, Pastor, kumusta mo diha sa Baroy? Kung grasya sa Ginoo, okay ra, napadayon ang buluhaton. Napadayon, si Pastor JK mo nagpadayon, ako na ako sa Dalama, tabang-tabang gyapon ko dito. Tuan na sa Bohol. Tuan na siya sa Bohol. Nagpuyo sa simbahan, nagdala og 5 ka buok anak, gibiyaag asawa. Kay naa diri sa kuan sa una, naa diri sa Maranding mo to sa una. It's hard to get. It's hard to obey. Munang nag-ana yahang Kristohanong kinabuhi. Sometimes Christian mag-ana-ana ng atong kinabuhi, mag-wander-wander ta aning kalibutana, dili dayon ta kasubay sa kabubuton sa Ginoo, kaya ang atong kasing-kasing puno sa pagtagad ni ining kinabuhi. Munang lisod kaayo pag dugay kay kaka-G sa plano sa Ginoo, dugay kay kamo sunod sa kanang tawag command sa Ginoo, o dalan nga ipasubay sa Ginoo. Nga naman puno imong kasing-kasing sa tagad aning kalibutan og unsa may maako og mukuan ko din ha na busy man gud ko ana. Ay, wala oy. It's hard to go, it's hard to get and to obey. Mo nang ang basihan nato ni ana. Kana bitawng Isaiah 1:19. Isaiah 1:19. If ye be willing and obedient, he shall eat the good of the land. Sa panahon nga magipit ka, lisod kaayo i-apply ang Isaiah 1:19. Kana bitong mag cares ka sa kalibutan o ning kinabuhi. Kana ba mo if you be willing and obedient, pilion na lang nimo og asa ka mo be. Kanang muhaom sa imong gusto. Muna lisod na kay na. Muna nga kung mubasa mata ng bersikulo ha, if you be willing and obedient, he shall eat the good of the land. Pero kung imong tanawon, kanang good mo gusto, kanang eat the good of the land, pero kanang obedient, kanang willingness, hastang lisoda. Nga nang lisod, puno na ang kasing-kasing na overcharge na sa mga tinguha aning kinabuhi. Nga unta kanang na ang mga tinguha nato nining kalibutana, gi-promise na manadaan sa Ginoo, package na manadaan nga ang Ginoo mo'y mag-supply. Basta willing lang kang mo-obey. Pero lisod pag-obey ay. Lisod gyud. Pabitaw ng mga pastor, ubang mga pastor magka-fellowship sa mga pastor. Nganong wala kayo yung nagpastor og bukid?
magtapok anang syudad. Pila ka buok mga church anang pagadian. Halos kada kanto. Pag-ana ni mo diri pak, Bible bap. Pak, Bible bap. Pag abot dito, Southern bap. Pag abot diri, fundamental bap. Kay naay ubang mga pastors nga adto didto dapita kay katong mga pulak atong ubang mga simbahang mga dagko yahang kuprason. Ang mga prasay ba? Anang mga tagak ba? Munang nas iwali ni Pastor Samayla atong dito sa Maranding. Tagahan yung mga pastor taong magdungo-dungo lang. Hey church, naabya si Jubilin dito nagsimba, wabi ko na mulak ha. Ngayon sila nga, Pastor, kisa may mga membro nga ni Kuyog ni mo dito. Iko di, mangkuha man ko ni Rebelde. Nganong mukuyog man? Nagmisyon ko. Kay dili na makaya kung hakuton pa. Gitawag ko sa Ginoo dito kay aron makafocus ko dito. Basig na ay manguyog. Taon si Ma'am Rowena kay murag nagduda man. Ni kalit og tunga si Ma'am Rowena dito. Kisa man po yung mga nagsimbahan ni mga membro dito. Wala ay! Naunsa akong asawa. Lisod po din na mo kuyog na ako magpabili na ning baroy. Nga, nagkanta gumi nga, mag-inunungay kitang duha. Hasta gilaina sa kong gibati ko na agid ay nani. Kula ay. Nisunod lang ko sa kuman si Ginoo asa ko. Kay bahala na ang Ginoo mo pagkaon nako sa maayo dito sa bukid. O de, lingaw kay ko kaog paliya. Di wa ko na diabetic. De, lingaw kay kog pasingot. Kay nga naman, di pasingot ni mga buntod ko na sa kasakahon ni mo dia. De, obserbar to ko alag isaka nimo tong motor atong balay ni Dodo. Ay, wala ka kutas eh. Be, wala ka kutas atong pagsaka atong hanig dito nga. Nagpalaban na magaling kag sungko dito, ana na magaling ka dito. Di singuton ka di. Layo ka ang sugar pagsaka. Na short na hinuon ang sugar. Pero why lami king kaon. Pero sometimes nganong kanang bersikuloha, lisod na kaayo na sundon o lisod na kaayo na siya tuhuan kung ma-overcharge atong kasing-kasing sa pagtagad ni ining kinabuhi. Still. Kanang Joshua 1:8 nga kanuna higiingon nyo diha. Kada human karon ikuan man na i-recite man na nato inig human. This book of the law shall not depart out of thy mouth. Pangutana. But thou shalt meditate therein day and night. Unsay imong gimeditate day and night? Sino na? Bot. Kung butangan nag CCTV ni butangan nag TV ni yung agtang ipakita kung sa inyong i-meditate matag adlaw o gabi bot na nagkana bang pulong sa Ginoo may na lang gani sa usa ka semana og makameditate kag pulong sa Ginoo. Be na kay bersikulo. Manudlo ka karon og kinsay na bersikulo ron. Tago mo ginang uban na ni ron. Tagaay kog bersikulo nga naghisgot og gugma. Oh, ikaw. Dayon. I-recite daw. Be. Kung tinuod na siya, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Di ko mutuo nga walay daghang bersikulo nga atong na-memorize or wala pa nato na-memorize tanan, pero atong magamit sa panahon nga naay mga panahon nga pressure atong kinabuhi. Katunoong mga tabi ng mga walay pulos.
Oy, pamalandungan. Nganong istorya mo gito niya? Ano pamalandungan? Ugma ka lang. Ipabarangay ta ka. Ang giingon sa pulong sa Ginoo mo i-meditate. That thou mayest observe to do according. Muna nga daghan kaayo nga Kristohanon nga sukwahi ang pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Og sa simbahan, hastang balaana. Pero pag out na sa simbahan, hastang demonyoha. May lang tawag wala na dire. Asa naman tong mga Kristohanon sa una nga nag-apel og choir nga tag-as kaayog mga sayal padulong dire. Pero ang karsunis gisapaw ra di ay gipilo. Pag out sa simbahan, gihuha ang kwan. Didto na nakita na mo naninda og wine sa SM. Anak ko tanong ko, hala, choir member man ni oh. Nahimantay, kitang taga-bukid no. Magpabalaan-balaan bitag atong syudad biya. Ana-ana bita dito. Butan, tarong bika ita. Pag abot na ko dito, mo ni mga tag-as kay mga sayal. Pag abot sa panahon, nanuroy mig isim. Kuyog may Pastor Tutong, Pastor Santa Maria. Kita na ko yung people. Lah, membros kwan. Nagkasunis og pirting pitinga. Na maligya og wine. Hala. Sahay, baka ingon ta nga, karaan na sila. Wala nagtarong. Ako pod. Dili, oy. Mo nang lisod kaayo pagbuhat kay dili man maoy gipamalandungan. Ang gipamalandungan, katumang nakita sa iyahang kaigsuunan. Pero kung ang pulong sa Ginoo mo'y ato ang pamalandungan, mo'y atong sundon. Unsay resulta? For then, thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Mo na nga ang success, gusto manggunang mauna. Sa ubang Kristohanon, sa young people, gusto nila nga success dayon. Usa pa dayon ang obey. Di man na mabali ang bersikulo. Gusto sa Ginoo mo obey sa ta, gusto sa Ginoo mo apply sa ta, gusto sa Ginoo nga mo kinabuhi sa ta. Ang success o ang prosperous mosunod na siya. Amen? Pero lisod kayo na siya kung puno ang atong kasing-kasing sa pagtagad sa tinguha ni ining kinabuhi. Masapaw di gid mas pwede masapawan. Basta na ipagtagad diha sa imong kasing-kasing, overcharge na. Di na gyud na ma-charge ng pulong sa Ginoo og dali diha. Muna ingon ni Pastor Chris na puno og hugaw nga baso. Kung gusto daw ka nga makukuha ng kanang hugaw nga naa sa baso, anam-anaman nimo na og butang og bato. Pag butang nimo og bato, mag-anam nagsayla, manggawas nang naang mga hugaw o kanang mga tubig, mapulihan sa bato. Ingon ana sa tang Kristohanong kinabuhi, dili gyud na pwede nga kaning kapuno sa overcharge ang atong kasing-kasing sa mga pagtagad aning kinabuhi kun dili nato punon og anam-anam og puno sa pulong sa Ginoo ang atong kasing-kasing, di gyud mawala ng tagad nato sa kalibutan o sa gitawag kinabuhi nining kalibutan na. Di gyud. Mo na nga ang pulong sa Ginoo sa ato, murag tan-aw nato. Labi nagsigit ag recite kada human sa simba. Mura na lang og sana na-immune na lang ta. Pero ang realidad, ang pag-apply, porte nang gahia. Nganong gahi kay tanan? Pagsunod, usay na sulat, napuno ang atong kasing-kasing, na overcharge na sa pagtagad ni ining kinabuhia. Then, it's hard to get and to obey. And then, it's hard to give. Usa man ang lisod na sa paghatag. Lisod na paghatag sa iyaha sa Ginoo. In Malachi chapter 3, verse 8 and 10, tingom na nga, kulang pamanggali ni. Mo nang dagahan kayong Kristohanon, nga wala pagali kadaog sa ilahang tithes. Kadaog na bata sa tithes? Sige lang gabaylo sa tithes. Kung gipatubuan pa na sa Ginoo, agoy, may gani kay ang Ginoo dili linding.
Kaya ang Ginoo og lending pa, daghan kaayong Kristohanon sig pangutang og tithes, porte nang daghanang bayronon. Munang daghan kaayong Kristohanon nang layas na. Kay dako kay utang sa Ginoo. Pero salamat nga ang Ginoo maluluyon. Amen? Muna lisod na kay paghatag sa Ginoo. Muna nga mura lang tag Katolikuan eh. Inig hatod sa sibot mo agi man sibot yana tagas kayo ano? Pagkuot sa bulsa, pilion tong mga gagmay kulo. Makabantay mo sa una mga atong halad sa una, di ba? Pilion nato tong kuan. Mabunlot gali tong mga dagko kay piso, dagko bitong piso sa una. Katug yung 50, katong 10. Sa Kristohanon karon unsa man? Pag panahon sa hatag, maghuot ang dunot nga 20 ug 50. Pero ang sinaw kaayo gitaguan sa pitaka. Munang lisod na kaayo ang paghatag sa Ginoo sa best nga para sa Ginoo. May tanawa gali kasi tigihap sa tithes. Ikaw din no? Ang tigihap og tithes dito si Iba og si Kaykay. Ako mahilabot anang tithes, sila ham na. Sila may nagpadumala na patigom. Di ba kasagara? Naa pa manggali sobre nga ibutang. Gisuwatan og ngalan, gisuwatan og kanang pilay gyopiring, way kwarta. Ngano man na? Ihatag na ako ni. Kuwang pamanggani, mahatag pa ta. Mao na nga sige kakulang, kay purti mang dalua, yawi man as panalangin. Mo nang walay bobo, walay able sa Ginoo sa bintana, kay wala man kay hatag-hatag. Wa ka kabalo nga maunay yawi sa ganghaan sa langit. Nga kung himo nang tusundon, kung imo nang buhaton, ablehan sa Ginoo. Ang gusto mo sa Kristohanon, ablehidaan usa ka muhatag na imuhang plano pero ang sa Ginoo dili. Kung masaligan ka sa gamay, masaligan ka sa dako. Kung dili ka kadaog paghatag og tithes anang sa kagatos, unsaon paghatag sa Ginoo nimo sa kalibo? Kung di ka masaligan anang usa ka libo, unsaon paghatag sa Ginoo nimo 100,000. Ug di ka kasaligan anang 100,000, unsaon paghatag og milyon sa Ginoo nimo? Mo maginay siya'y proseso. Di na lang nato na kay nanghatag na makata. Sometimes it's hard to give. It's hard to work para sa Ginoo. Then it's hard to give sa atong kinabuhi para sa Ginoo. Muna nga ako nag-example dito sa atong eskwelahan. Usa na itawag anang nangipangbutang anang eskwelahan anang dayong sulod? Bulletin. Nay nakabutang din ha. Courses offered. Di ba? Na? Ay, kung sa tawag na, prospectus ba na siya? Mo ba na no? Dagang kayo na pa. Di ba, mga estudyante mga na dito? Pagbutang daw kuno og College of Theology. Na ba'y magpa-enroll? Na kayo magpa-enroll? College of Theology. Sama ng College of Theology. Ang katong agig Bible School, kabalo na. For Bible School na siya. Ang tunan ana, ang Bible. Pero, tanawa ang eskwelahan, o butangin ana, ipatunga gyud. Naabay magpa-enroll. Di ba, mupili ito mo, nurse, doktor, abogado, sa manip, ana. Munang sakto ang giwali ni Pastor, itong mubo, si Pastor Kusari. Mga gwapo mo, mga taga-asman mo, mga bright mo, nga nung wala mo mga lagad sa Ginoo. Punang ang Ginoo, napikha na, gipili na lang ming mga putot kayo. Napikha na ang Ginoo, kinay mga bright kayo, mga tagas kayo, mga gwapo kayo, nga nung di mga hatag sa Ginoo. Muna ang Ginoo, na naginot na lang yung tao na mo. Ana siya. Ana to. Dito ko kita personal maugi dahil siya.
taga-diari ra ako. Pero gigamit sa Ginoo. Ikaw, taas ka, gwapo ka. Pero ngano wala man ka nagpagamit sa Ginoo? Ngano wa ka nagpagamit sa Ginoo? Overcharge imong kasing-kasing. Kay basin pala niya unsay istorya sa mga tao. Mailan na siya. Ay, wala gid may nagmahay nangalagad sa Ginoo. Amen? Ngano man, ang hari sa mga hari, ang amo sa tanang amo, mo'y among amo. Amen? Una nga, kung maingon man galit ta og needs, maingon man galit tag panginahanglan, dili nato tugutan. Nga mo overcharge atong kasing-kasing kay mawala ang purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mo nang lisod kayo. Ang resulta, akong balikon, it's hard to believe, it's hard to go, it's hard to get and to obey, it's hard to give, and it's hard to change. Muna daghan kay Kristohanon nga puno na gali sa tinguha ning kinabuhi lisod kay mausab. Lisod kayo gyud. Mo nang iyon ang Ginoo nga kamo mo'y kahayag, kamo mo'y asin. Agoy. Ay mga asin nga wala na gid intahoy lami sa kinabuhi ning kalibutan. Why? Puno sa kalibutan. Puno sa tinguha ning kinabuhi. Hinaut ta Kristohanon nga mag-open sa ato ang tagsa ka kinabuhi. Nakadapit. Basig na overcharge na ang imong kasing-kasing ba? Mo nang lisod na kayo ka itim sa Ginoo. Ikaw dai pastor. Mo din nga kapoy kayo isulwining. Kapoy kayo iatog Bible study. Maintag, maulan. Namulan na mag-aampok magulan. Aron di ka ato sa Bible study. Iyabag. Murag ka ulan nun. Apil bi ako gwali ani ha? Amen? Apil ko ani. Giwalihan po nako akong kaugalingon ani. So Christian, hinaot unta nga ang mensahe. Naghatag nato og pagbukas. Kay kunwa manggani basin na ay nagpuno sa atong kasing-kasing. Susiha daw atong kasing-kasing, basig overcharge na. Sa pagkapapatuyangon, sa paghubog-hubog, o sa pagtagad ni ining kinabuhi. Bati ra bag resulta. Porteng bati sa resulta. So kayo na, ikaw na mo pray ana sa inyong balay. Wa na time nga muari mo tubangan. Wala na time dito na mo sa inyong balay. Lord, salamat sa mensahe. Pasaylo ako na inani na akong heart. Susiha, balik. Amen? Manindog ta, mag-pray ta. Kanimo balaan og dalaygon nga Dios, salamat kayo Ginoo sa imong pagpahinumdom namo. Ang imong ubos nga alagad, salamat sa imong pakigistorya, ginamit ning imong pulong, tabangi lang mi nga diin makabantay gyud mi. Salamat usab sa imong makatawhan nga imong gitagaan o kadaugan nga niya karon aron sa pagpaminaw. Ipabalon kanila Ginoo ang mensahe. Then ikaw na mo inasayod unsay ilahang mga sitwasyon sa ilahang Kristohanong kinabuhi. Ikaw magtabang nga kami Ginoo masubay o mashisubay ang amo ang dalan sa imong kabubuton. Salamat amahan og amo kining gipangayo giampo itugyan gipasalamatan bisan pa man sa among pagbulag-bulag nga ikaw Ginoo magauban magapadangat sa matag panimalay nga walay kakulian bisan pa man Ginoo sa imong alagad nga mouli pa dito sa bukid ubani protektahi dayon andama sa miugma sa lain na sa mga buluhaton. Kini tanan among gipangayo giampo duhog himayag pasalamat among gihatag na kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay? Beside, gihimo na akong kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo, kapartner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagkikilambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibok na akong kusog ug hangtod sa akong tidungon. Ako nasayod nga taliwala sa nga mapagsulay nga moabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madigayaon ug malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo nako mapalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mo biya sa buluhaton sa Ginoo. Mahimo nako makabot ang trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako mapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako mapalampuson sa pag-eskwela og trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying thank you for coming.
See you this Friday. Salamat kayo. To God be the glory.